Huwag ka nang magkaila, Jovita. Nakita ka naming kinuha ang wallet ng customer. Ang mga salita ay parang matalim na bubog na tumusok sa kanyang pandinig. Parang huminto ang mundo ni Jovita. Ang ingay ng mga kubyertos, ang mahinang tugtog sa loob ng restaurant, ang bulungan ng mga parokyano, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang matigas at malamig na boses ni Ramil, ang kanilang manager. Hindi, hindi po totoo yan, Sir Ramil. Halos pabulong na sagot ni Jovita. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay desperadong lumipat mula sa galit na mukha ni Ramil patungo sa lalaking nakaupo sa sulok. Si Marco. Ang customer na laging nakaupo sa mesang yon. Ang lalaking lagi niyang binibigyan ng sobrang atensyon dahil sa kalagayan nitong pilay at mukhang laging nag-iisa. Ngunit walang tulong na mababasa sa mga mata ni Marco. Ang nakita lang ni Jovita ay isang blankong ekspresyon na para bang halo ng pagkadismaya at pagkagulat. Hindi ito nagsalita. Hindi ito umiling. Nanatili lang itong tahimik at ang pananahimik na yon ang mas lalong bumaon sa puso ni Jovita. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw muli ni Ramil. At sa pagkakataong ito ay itinuro siya. Kitang-kita ka ng ibang staff na binuksan mo ang bag niya habang nakatalikod siya. Ibalik mo ang wallet. Parang pinipiga ang puso ni Jovita. Si Ramil, ang parehong Ramil na dati nag-aabot sa kanya ng bulaklak. Ang Ramil na nagsasabing hanga siya sa kasipagan niya. Ngayon, ang mga mata nito ay puno ng pagkasuklam na para bang isa siyang basura na kailangang itapon. Bakit? Saan siya nagkamali? Ang tanging ginawa niya ay pakitaan ng kabaitan ang isang customer na tila iniiwasan ng lahat. Binigyan niya ito ng extra warm water para sa tsaan nito. Nginitian niya ito kahit na ang kapalit lang ay isang tipid na tango. Iyon lang, 2 security guard ang lumapit sa kanya. Nanlamig ang mga kamay ni Jovita. Sir Ramil, pakiusap po. Wala po akong kinukuha. Pagmamakaawa niya. At ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Get her out of here! Utos ni Ramil, hindi na tumingin sa kanya. You're fired, Jovita. Kunin mo ang final pay mo sa HR at huwag ka nang magpapakita pa rito kailanman. Marahas siyang hinawakan ng isang guard sa braso. Sa paghila sa kanya, isang alaala ang biglang sumagi sa isip niya. Ang kanyang ama, bago ito pumanaw, habang isinusuot sa buhok niya ang isang mumurahing hair clip na nabili sa palengke. Anak, sabi ng tatay niya noon, ito lang ang maibibigay ko, pero tandaan mo, ang dangal mo, ang pinakamahalaga mong yaman. Ang dangal. Ngayon, habang hinihila siya palabas sa gitna ng mga matang mapanghusga, pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng lahat, pati na ng pinakaiingatan niyang yaman. Itinulak siya palabas sa pintuan, sa likod ng kusina, ang daanan ng mga basura. Inabot sa kanya ng isang staff, ang isang maliit na sobrang kulay brown. Ang huling sahod niya. Isang malakas na kalabog ang narinig niya nang isara ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang hatol. Naiwan siyang mag-isa, yakap ang sarili laban sa malamig na hamog ng bagyo. Ang palad niya ay nanginginig, habang mahigpit na hawak ang sobre, ang tanging natitira sa kanya matapos wasakin ang kanyang pangalan. Walang tiyak na direksyon ang mga paa ni Jovita. Ang lamig ng hawakan ng pinto kanina ay tila gumapang sa buo niyang katawan. Bawat hakbang niya sa makapal na hamog ng bagyo ay parang isang paglalakbay sa kawalan. Ang isip niya ay blangko. Isang blangkong papel na sinulatan ng isang salita. Paulit-ulit, magnanakaw. Hindi niya namalaya na dinala na pala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng isang maliit na karinderya, ilang kanto lang mula sa tinutuluyan niyang boarding house. Ang amoy ng mainit na sabaw at sinangag ay biglang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Jovita! Hiha! Ang boses na iyon,
puno ng pag-aalala, ay pag-aari ni Aling Nena, ang may-ari ng kainan. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng karinderya, kitang-kita sa mukha ng matanda ang pagtataka. Anong nangyari sa'yo? Bakit namumugto ang mga mata mo? At doon, hindi na napigilan ni Jovita. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, ay bumuhos kasabay ng kanyang mga luha. Ikinuwento niya ang lahat kay Aling Nena, ang bawat detalye ng pambibintang at ng kanyang pagkatanggal sa trabaho. Hindi nagsalita si Aling Nena. Hinila lang siya nito papasok. Pinaupo sa isang bangkong kahoy. Pagbalik nito, may dala itong isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Kumain ka muna. Mahinang sabi ng matanda. Inilapag ang mangkok sa harap niya. Mas maliwanag ang isip kapag busog ang tiyan. Habang nanginginig na sinusubo ang mainit na lugaw, biglang tumunog ang cellphone ni Jovita. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang mga luha at sinubukang pasiglahin ang kanyang boses bago sumagot. Nay, kamusta po? Anak, ayos ka lang ba? Tumawag lang ako para mangamusta. Ayos na ayos po, Nay. Pagsisinungaling niya, parang may bumabarang kung ano sa kanyang lalamunan. Katunayan nga po, na-promote po ako. Tinaasan po ako ng sahod. Isang mahabang katahimikan at pagkatapos ay isang hikbi ng kagalakan mula sa kabilang linya. Talaga anak? Salamat sa Diyos. Malaking tulong yan para sa mga kapatid mo. Pagkatapos ng tawag, halos hindi na makahinga si Jovita. Ang bigat ng kanyang pagsisinungaling ay dumagan sa kanyang dibdib. Walang imik, tumayo siya at nagpaalam kay Aling Nena. Dumiretso siya sa pinakamalapit na remittance center at ipinadala ang halos lahat ng laman ng sobrang kulay brown. Ang itinira lang niya ay sapat para sa pamasahe. Pagbalik niya sa karinderya para kunin ang kanyang mga gamit, nagtanong si Aling Nena. Sino ba yung customer na yon, Hija? Marco po ang pangalan niya. Lagi po siyang mag-isa. Pilay po ang isang paa. Kumunot ang noo ni Aling Nena. Tila may inaalala. Alam mo, iyang binatang pilay na yan. Parang pamilyar ang mukha niya. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita. Hindi na yon pinansin ni Jovita. Ang mahalaga sa kanya ay ang makauwi at magkulong sa kanyang kwarto. Ngunit bago pa man siya makarating sa boarding house, tumunog muli ang kanyang telepono. Ang bunso niyang kapatid. Ate, thank you po sa pera. Masayang sigaw ng bata sa kabilang linya. Sabi ni nanay, makakasama na daw ako sa field trip. Yehey! Narinig ni Jovita ang dalisay na kagalakan sa boses ng kapatid. Isang kagalakang binayaran niya ng kanyang dangal. Walang anuman bunso. Sabi niya, pilit nang ngumingiti kahit walang nakakakita. Mag-aral kang mabuti ha? Pagkababa niya ng telepono, sa gitna ng malamig na kalye ng Baguio, humagulol si Jovita nang walang tunog. Ang bawat patak ng kanyang luha ay para sa kaligayahang naibigay niya sa kanyang pamilya at para sa sarili niyang kinabukasang biglang nagdilim. Sa loob ng isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa isang madilim na eskinita, ang katahimikan ay binasag ng isang mahinang kalansing. Ibinagsak ni Marco Serrano ang kanyang wallet sa katabing upuan. Buo pa rin ang laman. Walang kulang kahit isang sentimo. Hindi ganito ang plano, Leo. Ang boses ni Marco ay mahinahon, ngunit may bahid ng galit na hindi maitago. Ang kanyang assistant, isang lalaking nasa mid-30s, ay tumangulang mula sa driver's seat. Sir, I warned you about Ramil's personality. May record na siya ng power tripping sa mga dati niyang trabaho. He went too far, mariing sabi ni Marco, kasabay ng pagsuntok sa malambot na leather ng upuan. Ang usapan ay isang simpleng test lang, isang pagsubok sa katapatan, hindi para sirain ang buhay ng isang tao. Hinilot niya ang kanyang sentido, ang imahe ni Jovita, ang mga mata nitong puno ng pagkalito at sakit.
ay hindi maalis sa kanyang isipan. Siya ang nagplano ng pagsubok. Pero ang mali siya, ang kalupitan. Iyon ay galing lahat kay Ramil. Alam mo kung gaano kaimportante ang proyektong Tolio. Pagpapatuloy niya. My mother, she thinks kindness is a weakness. She believes everyone is for sale. Kailangan kong patunayan sa kanya na nagkakamali siya. Ang Serrano Mountain Retreat, sabi ni Leo. It needs a leader with integrity, not just skills. Exactly. At nakita ko yun kay Jovita. Sabi ni Marco, ang boses ay bahagyang lumambot. Sa loob ng 3 linggo, hindi siya nagbago. Kahit na halos walang tip na iniiwan ang karakter na ginagampanan ko, ang respeto niya ay buo. The way she talks to people, may dignidad. Huminga siya ng malalim. Iwan mo muna ako. Nang makalabas na si Leo, dinukot ni Marco ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang luma at kupas na hair clip. Ang hair clip ni Jovita na nahulog sa sahig nang kinaladkad siya ng mga gwardiya palabas. Hinaplos niya ang magaspang na tela nito. Isang bagay na napakasimple, ngunit tila may dalang bigat ng isang buong kwento. Isang bagay na totoo. Sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari na kanyang ginagalawan, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono at ang pangalan sa screen ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng sasakyan. Mrs. Serrano. Sinagot niya ito. Ma'am. Isang boses na malamig at may awtoridad ang tumugon mula sa kabilang linya. Walang bakas ng paglalambing. So have you found your saint, Marco? May halong pangungutya sa tono ng kanyang ina. Or have you proven my point that everyone has a price? Napatitig si Marco sa labas ng bintana, sa hamog na unti-unting lumalamon sa mga ilaw ng syudad. The board is waiting. Ang huling mga salita ng kanyang ina ay parang isang tanikala na humigpit sa kanyang leeg. Kinabukasan, sinubukan ni Jovita na buuin muli ang kanyang sarili. Isinuot niya ang kanyang pinakamatinong blusa at itim na palda. Maingat niyang inipit ang kanyang buhok gamit ang kupas na hair clip. Sa loob ng isang brown na envelope ay ang kanyang resume, ang tanging sandata niya laban sa kawalan ng pag-asa. May kaunting pag-asa pa ring kumikislap sa kanyang puso. Baka sa ibang restaurant, sa ibang lugar, ay mabibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit ang Baguio, na dati tila isang syudad ng mga pangarap, ay biglang naging isang lugar ng paulit-ulit na paghatol. Sa unang restaurant na pinasukan niya, isang mamahaling fine dining place, magiliw ang ngiti ng manager habang tinitingnan ang kanyang resume. Ngunit nang makita nito ang pangalan ng dati niyang pinagtatrabahuhan, ang nangiti ay unti-unting naglaho. Vistana Grill, sabi ng manager. Biglang naging formal ang tono. Okay, Miss Reyes, we'll call you. Alam ni Jovita kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Isang magalang na paraan ng pagtanggi. Sa pangalawang lugar, isang maliit na coffee shop, mas naging prangka ang may-ari. Ikaw ba yung taga-Bistana? Tanong ng babae. Tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Narinig ni Jovita ang bulong ng isang waiter sa likod nito. Yan yung magnanakaw. Hindi na niya hinintay ang sasabihin pa nito. Tumalikod na siya at mabilis na lumabas. Dala ang kahihiyang tila mas mabigat pa kaysa noong una. Sa pangatlo, pang-4 at pang-5 lugar, pareho ang nangyari. Minsan, sa pangalan pa lang niya, ililing na ang ulo ng kausap niya. Naintindihan niya na. Si Ramil. Sinigurado nitong walang sino man sa industriyang ito ang tatanggap sa kanya. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Pagdating ng hapon, pagod na ang kanyang mga paa at durog na ang kanyang puso. Naupo siya sa isang bakanting bangko sa Burnham Park, pinapanood ang mga taong masayang namamasyal habang ang sarili niyang mundo ay gumuho. Ang kaunting ipon na itinabi niya para sa sarili ay paubos na. Habang nakayuko siya, may isang maliit na anino ang tumigil sa harap niya. Pag-angat niya ng tingin, isang batang lalaking may dalang mga bulaklak ang nakatingin sa kanya. Kinuha ng bata ang isang pirasong wild daisy
Mula sa kanyang basket, isang bulaklak na maliit at simple. Inabot ito sa kanya. "Para sa'yo, ate," sabi ng bata sa malambing na boses. "Huwag ka na pong malungkot." Tinanggap ni Jovita ang bulaklak. Ang simpleng kabaitan na yon mula sa isang estranghero ay nagpatulo sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Gabi na nang umuwi siya sa kanyang boarding house. Ang pagod at gutom ay hindi na niya alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng papalapit na katapusan at parang isang kumpirmasyon may kumatok sa kanyang pinto. Isang katok na malakas at hindi nagmamadali. Pagbukas niya, ang masungit na mukha ng kanyang landlady ang sumalubong sa kanya. "Jovita," sabi nito, diretso sa punto. "2 linggo ka nang atrasado sa upa. Pasensya na, pero kailangan mo nang magbayad bukas." Humigpit ang kapit ng landlady sa hamba ng pinto. "Kung hindi, alam mo na, kailangan mo nang umalis." Isinara ng landlady ang pinto. Naiwan si Jovita na nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na kwarto. Tiningnan niya ang kanyang pitaka. Ang natira ay ilang barya na lang. Tiningnan niya ang bulaklak na bigay ng bata, na ngayon ay nagsisimula ng malanta. Ang katok sa pinto kanina ay parang martilyong pumukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Wala siyang trabaho, wala siyang pera, at bukas mawawalan na rin siya ng tirahan. Ilang araw na ang lumipas. Para kay Marco, ang bawat araw ay isang kabiguan. Ginamit na niya ang lahat ng kanyang koneksyon. Ipinahanap niya sa kanyang mga tao ang pangalang Jovita Reyes sa bawat sulok ng Baguio. Ngunit para siyang naghahanap ng isang multo. "Sir, wala na po siya sa tinitirhan niyang boarding house." Ulat ni Leo sa telepono. "Pinaalis na po ng landlady. Walang sinabing lilipatan." Napasabunot si Marco sa sariling buhok. Ang kapangyarihan at perang hawak niya ay tila walang silbi. Isang hapon, habang pabalik-balik sa paglalakad sa kanyang hotel suite, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. May isang lugar pa siyang hindi napupuntahan. Isang lugar na posibleng may connection pa rin kay Jovita. Ang karinderya ni Aling Nena. Pagdating niya roon, ang init ng sabaw ay sinalubong ng malamig na titig ng matanda. "Iho," sabi ni Aling Nena. Ang mga braso ay nakapamiwang. "Anong kailangan mo rito?" "Nandito po ako para kay Jovita." Magalang na sagot ni Marco. "Wala siya rito. At wala akong alam kung nasaan siya." Mabilis na sagot ng matanda, halatang nagsisinungaling at nagpapakita ng matinding pagprotekta. "Aling Nena, pakiusap po," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. "Hindi po ako naparito para manggulo. Nandito po ako para itama ang isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali." Tinitigan siya ng matanda, sinusuri ang bawat galaw, hinahanap ang anumang bakas ng pagkukunwari. Nanatiling tikom ang bibig ni Aling Nena. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang maingay na barangay, abala si Jovita. Ang malakas na tugtog ng disco music para sa mga bata, ang amoy ng inihaw na baboy, ang tawanan at sigawan, lahat ay bahagi ng isang masayang fiesta. Ngunit para kay Jovita, ang mga ito ay ingay lang sa kanyang paligid. Nakatayo siya sa likod ng isang tent, sa tabi ng naglalakihang mga kaldero. Ang kanyang trabaho, ang maghugas ng daan-daang plato, baso, at kutsara. Isang trabahong pansamantala, sapat lang para may pambili ng kanin at may mailagay na bubong sa kanyang ulo. Salamat sa tulong ni Aling Nena na nakahanap para sa kanya ng isang maliit na kwartong mauupahan. Ang kanyang mga kamay ay pagod at kulubot na sa pagkakababad sa tubig at sabon. Ngunit habang naghuhugas, natanaw niya ang mga batang nagsasayawan sa gitna ng plaza. Ang kanilang mga ngiti ay puro. Ang kanilang mga tawa ay walang bahid ng problema. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jovita.
Maya-maya sa tabi niya, dalawang lalaki na tumutulong sa pag-iihaw ang nag-uusap habang nagpapahinga. Pare, narinig mo ba yung balita? Sabi ng isa. May itatayong malaking-malaking eco-resort daw dito sa atin. Proyekto daw ng mga Serrano. Oo nga raw eh. Sagot ng kausap. Naghahanap na nga daw sila ng mga empleyado. Ang kailangan daw nila ngayon, yung magiging parang general manager. Siguradong malaki ang sahod noon. Narinig ni Jovita ang kanilang usapan. Napailing na lang siya habang patuloy sa pagkuskos ng isang mamantikang plato. Isang magarbong resort, isang posisyong para lamang sa mga may pangalan at karanasan, isang pangarap na napakalayo sa katotohanan ng kanyang mga kamay na nakababad sa maruming tubig. Kinabukasan, bumalik si Marco sa karinderya ni Aling Nena. Sa pagkakataong ito, hindi siya umupo at naghintay. Tumayo siya sa harap ng matanda, handang harapin ang anumang paghuhusga. Aling Nena, alam ko po na wala kayong tiwala sa akin. Panimula niya. At naiintindihan ko po kung bakit. Pero sana po, pakinggan niyo ako. Hindi umimik si Aling Nena. Patuloy lang ito sa paghihiwa ng sibuyas, ngunit ang kanyang mga mata ay matamang nakamasid. Hindi ko po intensyon na ipahamak si Jovita. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay naglalaman ng bigat ng pagsisisi. Ang kasalanan ko po ay hinayaan kong umabot sa ganoon ang sitwasyon. At habang buhay ko po yung pagsisisihan kung hindi ko maitatama. At paano mo naman itatama? Sa wakas ay tanong ng matanda. Ang boses ay matalas pa rin. Tapos na. Nawalan na ng trabaho ang bata. Nasira na ang pangalan niya. Bibigyan ko po siya ng bago. Isang trabahong mas mabuti. Isang pagkakataong hindi lang para sa kanya, kundi para sa pamilya niya. Huminto sa paghiwa si Aling Nena. Ibinaba nito ang kutsilyo at buong-buo siyang hinarap. Bakit? Bakit mo gagawin yan? Dahil ba sa awa? Umiling si Marco. Hindi po. Dahil sa respeto. Dahil sa lahat ng taong nakilala ko, si Jovita lang ang nag-iisang tumingin sa akin bilang tao at hindi bilang isang pulubi na dapat pandirihan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Aling Nena si Marco na parabang sinisilip ang kaluluwa nito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuntong hininga ang matanda. Isang buntong hiningang tila nagpakawala ng lahat ng pagdududa. May fiesta sa barangay Silangan, sabi nito sa mahinang boses. Baka nandoon siya, naghahanap ng kahit anong pagkakakitaan. Hindi na nagsayang ng oras si Marco. Ang simpleng mga salitang yon ay sapat na. Mabilis siyang nagpasalamat at halos tumakbo na palabas ng karinderya. Pagdating niya sa barangay Silangan, ang ingay at sigla ng fiesta ang sumalubong sa kanya. Mga batang naghahabulan, matatandang nagtatawanan, ang amoy ng barbecue at matamis na sago. Isang mundo na napakalayo sa mga tahimik na business meeting at magagarbong party na kinalakihan niya. Sandali siyang tumigil, pinagmasdan ang simple ngunit masayang tanawin. Isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Sinimulan niyang hanapin si Jovita. Tiningnan niya ang mga nagtitinda, ang mga nagsasayawan, ang mga namamahala sa palaro. Ngunit wala siya. Hanggang sa napadpad siya sa likurang bahagi ng plaza kung saan hindi na gaanong abot ang kasiyahan. Doon, sa ilalim ng isang tagping-tagping na tolda, sa gitna ng usok mula sa mainit na tubig at naglalakihang mga batya, nakita niya si Jovita. Ang buhok niya ay magulo. Ang kanyang damit ay basa. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit sa gitna ng lahat ng yun, ang kanyang mga mata, mayroon pa ring determinasyon habang kinukuskos ang sunod-sunod na mga plato. Para siyang isang bulaklak na tumubo sa gitna ng putikan. Marumi, ngunit buo pa rin ang ganda at dignidad. Humakbang si Marco palapit. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Huminto siya ilang talampakan mula sa likod nito. Huminga siya ng malalim. Jovita! Ang pagtawag niya sa pangalan nito ay halos pabulong, ngunit sapat na
para marinig sa gitna ng ingay. Dahan-dahang huminto sa paggalaw si Jovita. Binitawan niya ang hawak na plato at dahan-dahan lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Sa harap niya ay nakatayo si Marco. Hindi na ito pilay. Ang suot nito ay isang malinis na polo shirt at mamahaling pantalon. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang kaawa-awang customer na pinagsilbihan niya. Isa itong ganap na estranghero. "Jovita!" Ulit ni Marco. Ang boses ay mas malakas na ngayon. Puno ng isang emosyong hindi niya maintindihan. "Kailangan nating mag-usap." Nakatitig lang si Jovita. Ang pagod sa kanyang katawan ay napalitan ng isang matinding pangingilabot. Ang lalaking nasa harap niya. Siya ang dahilan. Siya ang simula ng lahat ng bangungot na ito. Automatiko siyang umatras ng isang hakbang. Ang kanyang mga kamay na basa at kulubot ay naikuyom sa kanyang tagiliran. "Anong ginagawa mo rito?" Ang boses niya ay naging matigas. Isang pader na bigla niyang itinayo upang protektahan ang anumang natitira sa kanyang sarili. "Jovita, magpapaliwanag ako," sabi ni Marco. Humakbang din palapit. Ngunit huminto nang makita ang takot sa mga mata niya. "Umalis ka na," sabi ni Jovita. Ang boses ay nagsimulang manginig. "Wala na tayong dapat pag-usapan. Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Napaniwala mo ang lahat na magnanakaw ako." "Hindi!" Mabilis na sagot ni Marco. "Hindi iyon totoo. Hindi ko kailanman sinabi o inisip iyon." "Pero wala ka ring ginawa," sumbat ni Jovita. At sa pagkakataong ito, ang sakit ay mas nangingibabaw kaysa sa galit. "Nakita mo kung paano nila ako tratuhin. Narinig mo ang mga sinabi nila. Pero nanahimik ka lang. Bakit?" Sa tanong na yon, yumuko si Marco. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Dahil bahagi iyon ng isang pagsubok, mahina niyang pag-amin. "Pagsubok?" Napatawa si Jovita ng walang kagalakan. "Isang pagsubok? Ang buhay ko, ang pangalan ko, isa lang laro para sa'yo?" "Hindi, Jovita. Pakinggan mo muna ako." Pagmamakaawa ni Marco. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa proyekto ng pamilya niya, ang utos ng kanyang ina, ang kanyang desperadong paghahanap sa isang taong mapagkakatiwalaan. Inamin ni niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang maling kalkula na hindi niya inasahan ang kalupitan ni Ramil. "Nagsisisi ako, Jovita. Araw-araw, gabi-gabi, iniisip ko ang nangyari sa'yo. At nandito ako para subukang itama yon." Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay. Inilahad niya ang kanyang palad. Sa ibabaw nito ay ang luma at kupas niyang hair clip. Napatitig si Jovita sa maliit na bagay na yon. Ang alaala ng kanyang ama, ang simbolo ng kanyang dangal. Ang bagay na akala niya ay tuluyan nang nawala sa gitna ng kaguluhan. Nang makita niya ito sa palad ng lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ang pader na itinayo niya ay unti-unting gumuho. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang komplikadong emosyon na hindi niya mapangalanan. Iyon ay hindi lamang isang hair clip. Iyon ay patunay na kahit sa gitna ng pagkukunwari, may isang bagay na totoo siyang naiwan sa gabing iyon. At ang lalaking ito, itinago niya, iningatan niya. Dahan-dahan, kinuha niya ang hair clip mula sa palad ni Marco. Ang init ng balat nito ay sandaling dumampi sa kanyang mga daliri. "Bakit? Bakit mo ito tinago?" tanong niya. Halos pabulong. Tinitigan siya ni Marco at sa mga mata nito, nakita ni Jovita ang isang emosyong hindi niya nakita noon. Isang malalim na pagsisisi at paghanga. "Dahil ito ang nagpapaalala sa akin kung ano ang nawala sa restaurant ng gabing yon," sagot ni Marco.
Hindi isang wallet, kundi ang dangal. Natahimik si Jovita. Ang mga paliwanag, ang mga dahilan, lahat ay unti-unti niyang nauunawaan. Ang galit sa kanyang puso ay hindi pa tuluyang nawawala, ngunit nabahira na ito ng pag-unawa. Ang tiwalang nasira ay hindi pa nabubuo, ngunit isang maliit na sinulid ng posibilidad ang nagsimula ng lumitaw. Gusto kong bumawi sa'yo, sabi ulit ni Marco. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong ikaw ang mamahala sa buong resort project, Jovita. Ikaw ang taong hinahanap ko. Ang mga salitang yon ay parang kulog na yumanig sa mundo ni Jovita. Mula sa paghuhugas ng maruruming plato, inaalok siya ngayon na pamahalaan ang isang buong resort. Napaatras siya, hindi makapaniwala. Ang isip niya ay hindi kayang iproseso ang napakalaking pagbabago. Mula sa impyerno, papuntang langit. Hindi. Masyadong mabilis. Masyadong hindi ka pani-paniwala. Hindi niya tinanggap. Hindi rin niya tinanggihan. Iniwan ni Jovita si Marco na nakatayo sa gitna ng ingay ng fiesta. Walang paalam. Tumalikod lang siya at naglakad palayo. Ang isip ay gulong-gulo. Ang puso ay nag-uumpugan sa loob ng kanyang dibdib. Pagdating niya sa kanyang maliit na kwartong inuupahan, ang unang ginawa niya ay isara ang pinto at sumandal dito na para bang hinahabol siya ng isang bagay na nakakatakot. Ang alok ni Marco. Iyon ay parang isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Isang pagkakataon para makaahon. Isang pagkakataon para maibalik ang lahat ng nawala sa kanya at higit pa. Isang pagkakataon para bigyan ng kanyang ina at mga kapatid ng buhay na hindi nila kailanman pinangarap. Pero ang lubid na yon ay hawak ng parehong taong nagtulak sa kanya sa bangin. Paano niya pagkakatiwalaan ito? Paano siya papasok sa isang mundo na napakalayo sa kanyang kinagisnan? Isang mundo ng mga Serrano kung saan ang buhay ng isang simpleng katulad niya ay isa lamang laro, isang pagsubok. Nagpabalik-balik siya sa loob ng masikip na silid. Ang isip niya ay isang battlefield. Tanggihan mo, sabi ng isang bahagi sa kanya. Bitag yan, gagamitin ka lang nila. Tanggapin mo, sagot naman ng kabilang bahagi. Ito na ang sagot sa lahat ng dasal mo. Isipin mo ang pamilya mo. Sa gitna ng kanyang pagkalito, may kumatok sa pinto. Si Aling Nena, may dalang isang baso ng mainit na salabat. Nakita ko si Marco kanina, sabi ng matanda. Iniabot sa kanya ang inumin. Mukhang seryoso ang pinag-usapan ninyo. Ikinuwento ni Jovita ang alok. Ang pag-aalinlangan, ang takot. Umupo si Aling Nena sa tabi niya. Hija, minsan ang oportunidad ay dumarating sa anyong hindi natin inaasahan. Mahinahong sabi nito. Huwag mong isipin kung saan galing ang alok. Isipin mo kung saan ka nito dadalhin. Pero paano ko po siya pagkakatiwalaan? Tanong ni Jovita. Tinitigan siya ni Aling Nena ng diretso sa mata. Ang tanong, Jovita, ay hindi kung kaya mo siyang pagkatiwalaan. Ang tanong ay kung kaya mo bang pagkatiwalaan ang sarili mo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Jovita. Nang makaalis si Aling Nena, naiwan siyang muli sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Mayroon ng kalinawan. Lumapit siya sa maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang sariling refleksyon, ang pagod niyang mga mata, ang namumutla niyang mga labi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang bagay na matagal nang nawala. Isang ningas, isang tapang na idinulot ng kawalan. Naalala niya ang kanyang ama. Ang dangal mo ang pinakamahalaga mong yaman. Hinawakan niya ang luma niyang hair clip, dahan-dahan, maingat. Isinuot niya ito sa kanyang buhok, inaayos ang mga hiblang naligaw. Sa pag-angat muli ng kanyang tingin sa salamin, isang ibang Jovita na ang kanyang nakita. Hindi na biktima, kundi isang mandirigma.
Oo, nasaktan siya. Oo, natatakot siya. Pero hindi siya talunan. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Hinanap ang numerong iniwan ni Marco sa isang maliit na piraso ng papel. Nang walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang call button. 2 ring lang, sinagot na ito. Jovita? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-asa at kaba. Huminga ng malalim si Jovita. Ang kanyang boses, nang lumabas, ay kalmado at buo. Tinatanggap ko. Isang sandali ng katahimikan na para bang hindi makapaniwala ang kausap niya. Pagkatapos ay nagsalita siyang muli at ang bawat salita ay may bigat at determinasyon. Pero sa isang kondisyon, narinig ni Marco ang determinasyon sa kabilang linya at sa halip na mainis, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na, ito ang Jovita na hinahanap niya. Ano ang kondisyon mo? Tanong niya, handang makinig. Gusto ko, panimula ni Jovita, ang bawat salita ay pinag-isipan, na ako mismo ang pipili at magsasanay sa lahat ng magiging staff, mula sa janitor hanggang sa mga supervisor. Huminto siya sandali at idinugtong ang pinakamahalagang bahagi. At uunahin ko ang mga taong katulad ko, mga taong nawalan ng trabaho ng walang kasalanan, mga single mother na kailangang bumuhay ng pamilya, mga taong madalas husgahan dahil sa kanilang itsura o pinanggalingan. Hindi po ako humihingi ng pabor. Ito po ang magiging pundasyon ng resort na ito, ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sa halip na pag-aalinlangan, isang malinaw at agarang sagot ang natanggap niya. I completely agree, sabi ni Marco. It's not just a condition, Jovita. It's the right thing to do. It's the soul of this project. At doon nagsimula ang kanilang alyansa. Ang mga sumunod na araw ay naging abala. Hindi na sila sa magarbong restaurant nagkikita, kundi sa isang maliit na opisina na inupahan ni Marco. Magkasama nilang pinag-aralan ang plano ng itatayong resort sa paanan ng bundok. Magkasama silang bumisita sa mismong lugar kung saan ang sariwang hangin at ang tanawin ng mga puno ng pino ay tila naghuhugas sa lahat ng masasamang alaala. Doon, habang naglalakad sila sa magaspang na lupa, nakita ni Marco kung paano magliwanag ang mga mata ni Jovita, hindi dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa potensyal na nakikita niya. Isang lugar kung saan maraming tao ang mabibigyan ng marangal na trabaho. Nagsimula na rin silang mag-interview ng mga aplikante. Daan-daan ang dumating, narinig ang balitang mas pinapahalagahan ng bagong resort, ang puso, kaysa sa haba ng resume. Isang hapon, isang babaeng halatang ninenerbiyos ang pumasok sa silid. Isa siyang single mother at ang tanging karanasan niya ay ang paglalabada. Pasensya na po, ma'am, sir, sabi ng babae. Nanginginig ang boses. Wala po akong experience sa hotel, pero po masipag po ako at matututo po ako agad. Ngumiti si Jovita. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Nakikita ko po ang sarili ko sa inyo, mahinang sabi ni Jovita sa aplikante. Alam ko po ang pakiramdam ng halos mawalan na ng pag-asa, pero alam niyo po ba kung ano ang pinakamahalaga sa trabahong ito? Hindi ang galing magtiklop ng tuwalya, kundi ang galing mag-alaga ng kapwa. At sigurado po ako, bilang isang ina, eksperto na kayo dyan. Sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Marco. Nakita niya kung paano nabura ang kaba sa mukha ng babae at napalitan ng luha ng pasasalamat. Nakita niya ang natural na galing ni Jovita sa pamumuno, isang pamumunong hindi nag-uutos, kundi nag-aangat. At sa sandaling iyon, ang paghanga niya sa dalaga ay lumalim pa, mula sa profesional patungo sa isang bagay na mas personal. Samantala, sa Vistana Grill, abala rin si Ramil. Hawak niya ang isang formal na imbitasyon. Isang imbitasyon para sa isang exclusive partnership signing ceremony sa pagitan ng restaurant at ng Serrano Corporation. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Finally, bulong niya sa sarili. The recognition I deserve. Para sa kanya, ito na ang kumpirmasyon.
Ang pagtatanggal niya sa magnanakaw na si Jovita ay nagbunga. Siguradong napahanga niya ang mga may-ari. Ito na ang kanyang promotion, ang kanyang pag-angat. Hindi niya alam na ang imbitasyong yon ay hindi pa premyo, kundi isang bitag na siyang magiging katapusan niya. Gabi na, sa maliit na opisina. Pagod na sina Marco at Jovita, ngunit masaya. "Great work today," sabi ni Marco, habang nililigpit ang mga papel. "Marami pa tayong kailangang gawin," sagot ni Jovita. Isang ngiti ang bakas sa kanyang pagod na muka. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Leo, ang assistant ni Marco. Ang muka ay seryoso. "Sir," sabi ni Leo, ang boses ay apurado. "Tumawag po ang opisina sa Maynila. Paparating na po ang mommy ninyo para sa event bukas." Tumango si Marco. "I know, I'm prepared for that." Nag-alinlangan sandali si Leo bago idinugtong ang balitang magpapabago sa lahat. At kasama niya si Ramil. Ang pagpupulong ay ginanap sa isang private lounge ng hotel kung saan gaganapin ang event. Ang bango ng mamahaling pabango at brewed coffee ay nangingibabaw sa hangin. Ngunit para kay Jovita, ang hangin ay mabigat at halos hindi niya mahinga. Sa harap niya, nakaupo ang ina ni Marco, si Elara Serrano. Perpektong-perpekto ang kanyang ayos. Ang kanyang buhok ay walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Ang kanyang leeg ay napapalibutan ng mamahaling perlas. Ngunit ang pinakanakamamatay sa lahat ay ang kanyang mga mata. Malamig, mapanuri, at walang anumang emosyon. Hindi man lang ito tumayo nang pumasok si Jovita. Ikinumpas lang nito ang kamay sa upuang nasa tapat niya. "So you are Jovita Reyes," panimula ni Mrs. Serrano. Sinuri siya mula ulo hanggang paa. Ang bawat sulyap ay parang isang karayom. "Ang social experiment ng anak ko." Naramdaman ni Jovita na nanuyo ang kanyang lalamunan. "Magandang hapon po, ma'am." "My son believes in things like kindness, integrity." Bawat salita ay binibigkas ni Mrs. Serrano na para bang isang masamang biro. "He thinks he found it in you. Tell me, Miss Reyes, ano ang nagustuhan niya sa'yo?" Ang tanong ay hindi naghahanap ng sagot. Ito ay isang insulto na binalot sa formalidad. "Hindi ko po alam, ma'am," kalmadong sagot ni Jovita, kahit na ang puso niya ay kumakarera na. "Well, I have my theories." Pagpapatuloy ng matanda, kinuha ang isang tasa ng tsa. "But this little project of his ends tonight. I am here to make sure of that. Mr. Ramil, your former manager, has told me some very interesting things about you." Ang pangalan ni Ramil, binanggit sa boses na yon, ay tila isang ahas na gumapang sa sahig. Alam na ni Jovita. Nakarating na ang lason, ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang katatagan ang naramdaman niya. Tapos na ang panahon ng kanyang pagyuko. "Kung anuman po ang sinabi niya," sabi ni Jovita, ang boses ay kalmado ngunit matatag, "ay kasinungalingan." Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon ni Mrs. Serrano. Tila naaliw ito sa kanyang tapang. "Really?" tanong nito. May bahid ng pangungutya. Sa mundong ito, Miss Reyes, ang katotohanan ay pag-aari ng kung sino ang mas may kapangyarihan. Ano ba ang maipagmamalaki mo laban sa isang taong may reputasyon na? Ito na ang patibong. Ang tanong na idinisenyo para ipamukha sa kanya na wala siyang halaga. Tinitigan ni Jovita ng diretso sa mata ang ina ni Marco. At sa unang pagkakataon, hindi bilang isang empleyado sa isang amo, kundi bilang dalawang babaeng may magkaibang pananaw sa buhay. "Ang pagiging totoo ko po, ma'am," sagot ni Jovita. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa hirap at sa ginhawa. Isang sandali ng katahimikan. Tila nagulat si Mrs. Serrano sa sagot. Ngunit mabilis din itong nakabawi. "We shall see," sabi na lang nito. At iyon na ang hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Tumayo si Jovita at naglakad palabas ng lounge. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig ngunit ang kanyang ulo ay taas noo.
Kailangan niyang maghanda. Ang event ay magsisimula na. Habang naglalakad siya sa isang tahimik na hallway patungo sa function hall, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Ramil. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at tagumpay. Ngumisi ito, isang ngising nakakainsulto. Mukhang nag-usap na kayo ng tunay na may-ari. Sabi nito, ang boses ay mapang-asar. Hindi sumagot si Jovita. Enjoy your last moment of glory. Pagpapatuloy ni Ramil, lumapit pa ng kaunti. Dahil pagkatapos nito, sa harap ng lahat ng tao, babalik ka sa pagiging basahan. Nagsimula na ang seremonya. Ang function hall ay puno ng mga piling bisita, mga investor, media personalities, at mga bigating pangalan sa industriya. Lahat sila ay nakatingin sa entablado, kung saan nakatayo si Mr. Rodriguez, ang may-ari ng Vistana Grill. Sa tabi niya ay si Ramil, nakangiti, tila nagtatago ng isang masamang lihim. Binati ni Mr. Rodriguez ang mga panauhin at ipinakilala si Ramil. Lubos kaming nagagalak na ipinakikilala ang taong nagpursigi upang maisakatuparan ng proyektong ito. Walang iba kundi ang aming napakahusay na operations manager, Mr. Ramil Gomez. Lumapit si Ramil sa mikropono. Ang kanyang nangiti ay mas lumapad at ang kanyang tingin ay sandaling lumipat patungo sa kung saan nakaupo si Jovita. Isang sulyap na puno ng pagmamalaki at pangungutya. Naramdaman ni Jovita ang kirot, ngunit nanatili siyang matatag. Isang karangalan po na makatrabaho ang Serrano Corporation. Panimula ni Ramil, ang boses ay sadyang pinatamis. Naniniwala po ako na ang tagumpay ay nakasalalay sa pagkakaroon ng matataas na pamantayan at isang malinis na reputasyon. Kaya naman, ipinagmalaki ko po na ang Vistana Grill ay laging nagpapahalaga sa integridad. Nang marinig ang salitang integridad, napakuyom ang palad ni Jovita. Narinig niya ang ilang bulong-bulungan sa mga nakaupo. Parang may mga nakakaintindi ng mapanirang salita ni Ramil. Matapos ang maikling talumpati ni Ramil, bumalik siya sa tabi ni Mr. Rodriguez. Ang mukha ay nagliliyab sa pagmamalaki. Nagpalakpakan ang mga tao at pagkatapos, dumating na ang pinakahihintay. At ngayon, ipinakikilala ko ang taong siyang magiging katuwang natin sa proyektong ito. Sabi ni Mr. Rodriguez, walang iba kundi si Mr. Marco Serrano, ang CEO ng Serrano Corporation. Tumindig si Marco mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bahid ng pagod, walang bahid ng galit, kundi isang tahimik na determinasyon. Naglakad siya patungo sa entablado. Nang dumaan siya sa tabi ni Ramil, bahagyang tumigil si Marco. Tumingin siya sa mga mata ni Ramil, isang sulyap na puno ng babala, na tanging ang dalawa lang ang nakakaalam. Bahagyang nanlamig ang mukha ni Ramil, ngunit mabilis din itong napawi. Kinuha ni Marco ang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan si Mr. Ramil Gomez sa kanyang dedikasyon. Isang sandali ng katahimikan. Hindi nakuha ni Marco ang malakas na palakpakan gaya ni Ramil. Ang mga tao ay nagtataka. May kakaiba sa hangin. Napakalinaw ng vision ng Serrano Mountain Retreat. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay naging seryoso. Hindi lang ito tungkol sa isang magandang lugar. Ito ay tungkol sa magandang serbisyo. At ang magandang serbisyo ay nagsisimula sa integridad ng bawat empleyado. Sa isang iglap, sumenya siya sa likod. Biglang namatay ang mga ilaw sa entablado. Isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame at nagsimulang umilaw. Nakita ng lahat ang isang footage mula sa CCTV camera ng Vistana Grill. Isang malinaw na video. Ang petsa ay lumabas sa screen, ang araw kung kailan natanggal si Jovita. Nakita ng lahat si Ramil, ang kanyang muka, ang kanyang mga kamay, at ang kanyang pagpasok sa bulsa ng apron ni Jovita, inilalagay ang wallet sa loob.
At pagkatapos ay sumisigaw, "Huwag ka nang magkaila, Jovita. Nakita ka naming kinuha ang wallet ng customer." Ang buong hall ay natahimik. Walang imik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang replay ng boses ni Ramil mula sa speaker. Nanigas si Ramil sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ng kanyang mukha ay parang puting papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwala sa nakikita. Inulit ang video, mabagal. Bawat detalye ay kitang-kita. Nang matapos ang video, bumukas muli ang mga ilaw sa entablado. Kalmado pa rin si Marco. Tumingin siya kay Ramil na ngayon ay nanginginig na at pinagpapawisan. Ang Serrano Corporation ay naniniwala sa transparency at integrity. Sabi ni Marco, ang boses ay matatag. Hindi namin kayang makipag-ugnayan sa sino mang hindi nagtataglay ng mga prinsipyong yan. Isang mahabang katahimikan. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang ilan ay hindi makapaniwala. Ang ilan ay may ngisi sa kanilang mga labi. At ngayon, pagpapatuloy ni Marco at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay tumatak sa bawat sulok ng silid. Nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na partner ko at ang magiging general manager ng Serrano Mountain Retreat. Humarap si Marco sa direksyon kung nasaan nakaupo si Jovita. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa dalaga, puno ng paggalang at paghanga. At dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Jovita Reyes. Ang pangalan ni Jovita Reyes, binigkas ng buong paggalang ni Marco, ay tila isang malakas na tunog sa katahimikan ng bulwagan. Lahat ng mata ay napalingon kay Jovita. Nakatitig lang si Jovita sa nakalahad na kamay ni Marco. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Halos marinig niya ang tunog nito. Ang pagkabigla ay humalo sa isang uri ng takot. Takot na umakyat sa entablado. Takot na harapin ang mga matang dati humuhusga sa kanya. Pero sa likod ng takot na yon, may isang tinig sa kanyang isip. Ang tinig ni Aling Nena. Kaya mo bang pagkatiwalaan ang sarili mo? Ang tinig ng kanyang ama. Ang dangal mo, ang pinakamahalaga mong yaman. Dahan-dahan, tumindig si Jovita. Ramdam niya ang bawat sulyap. May mga matang nanlalaki sa gulat, may mga matang puno ng pagdududa, at mayroon ding mga matang nagtatago ng kahihiyan. Ang mga dating kasamahan niya sa Vistana Grill na nakarinig ng mga paninira ni Ramil. Nakita niya rin ang nakangiting mukha ni Aling Nena sa bandang likuran, nakasama ang mga bagong empleyado na kanilang na-hire para sa resort. Lahat ay nakatayo at nagpapalakpakan. Naglakad si Jovita. Bawat hakbang ay may bigat, ngunit puno ng dignidad. Nang makarating siya sa entablado, hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ang haplos ay nagbigay sa kanya ng lakas. Inabot niya ang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit malinaw. Hindi po ako sanay na humarap sa maraming tao. Ang nakasanayan ko po ay ang pagsisilbi sa likod ng kusina. Ngunit may isang bagay po akong natutunan sa buhay. Hindi po ang posisyon o ang yaman ang nagbibigay ng halaga sa isang tao, kundi ang kanyang puso, ang kanyang integridad, at ang kanyang kakayahang bumangon kahit ilang beses pa siyang matumba. Tumingin siya kay Ramil, na ngayon ay halos gumuho na sa kanyang upuan. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malungkot na pag-unawa. Naniniwala po ako na lahat ng tao ay may karapatang magkaroon ng pangalawang pagkakataon. At ang Serrano Mountain Retreat po sa ilalim ng aking pamamahala ay magiging isang lugar kung saan ang lahat ay bibigyan ng pagkakataong patunayan ang kanilang sarili. Isang lugar kung saan ang kabaitan ay hindi kahinaan, kundi ito ang pundasyon ng lahat. Nang matapos siya, hindi ang malakas na palakpakan ang tumunog, kundi isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, nagsimula ang palakpakan. Hindi ito palakpak na dahil sa formalidad,
kundi isang palakpak na mula sa puso. Nang matapos ang event, hinila ni Marco si Jovita papunta sa isang tahimik na sulok malayo sa mga nakikipagsiksikan. "You were amazing," sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Bago pa makasagot si Jovita, isang boses ang narinig nila. "Miss Reyes," si Elara Serrano. Lumapit ito sa kanila. Ang ekspresyon ay mahirap basahin. "Ma'am," sabi ni Marco. Bahagyang humakbang sa harap ni Jovita, tila ipinagtatanggol ito. Ngunit umiling si Mrs. Serrano. Tumingin ito kay Jovita. "You have more spine than I thought," sabi nito. "Huwag mong biguin ang anak ko." Hindi ito isang paghingi ng tawad, ngunit sapat na para maintindihan ni Jovita isang pagkilala at isang babala. Tumalikod na si Mrs. Serrano. Nang makalayo na ito, bumuntong hininga si Jovita. "Akala ko sasabihan na naman niya ako." Ngumiti si Marco. "She has her own way of admitting she's wrong." Kalaunan, habang unti-unting lumilisan ang mga bisita, magkasama silang naglakad ni Marco patungo sa rooftop ng hotel. Mula roon, tanaw nila ang nagniningning na mga ilaw ng Baguio. Ang hangin ay sariwa at malaya. Tumingin si Marco kay Jovita. "Jovita," mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay mas malalim na ngayon. Puno ng emosyong hindi niya nakita noon. "May isa pa akong gustong sabihin sa'yo." Ang mga mata ni Jovita ay mataman na nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay binabalot ng malamig na hangin ng Baguio. Hindi ito tungkol sa trabaho. Naiwang nakatayo si Jovita sa rooftop. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa trabaho. Ang hangin ng Baguio ay lumalamig, ngunit ang kanyang mukha ay umiinit. Ang lahat ng nangyari kanina, ang paghihirap, ang sakit, ang pagkabigla, ang tagumpay, ay tila naglaho, napalitan ng isang kakaibang kaba. Inilagay ni Marco ang kanyang mga kamay sa bulsa. Ang kanyang tingin ay mataman na nakatitig sa kanya. Ang mga ilaw ng syudad ay sumasayaw sa kanyang mga mata. "Jovita," simula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi gaya ng kanyang kumpiyansang tinig kanina sa entablado. Noong una kitang makita, noong nagsimula ang experiment na yon, ang hinahanap ko ay isang kasama para sa proyekto. Isang tao na may integrity, isang leader. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang tingin ay lumipat sa malayo. Tila inaalala ang mga sandaling iyon. "Pero habang pinagmamasdan kita, habang nakikita ko ang kabaitan mo, kahit sa mga taong nang mamaliit sa'yo, habang nalaman ko ang lahat ng sakripisyo mo para sa pamilya mo, I realized it wasn't just about the project anymore." Tumingin muli siya kay Jovita. Ngayon, ang mga mata niya ay puno ng isang damdamin na nangingibabaw sa lahat ng kanyang pagkabahala at takot. "Jovita, hindi lang ikaw ang hinahanap ko para sa trabahong ito. Ikaw ang hinahanap ko para sa buhay ko." Ang mga salitang yon ay tumagos sa kaibuturan ng puso ni Jovita. Ang mga pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon, ang pader ng paghihirap, ng pag-aalinlangan, ng takot na masaktan, ay unti-unting gumuho. Ang mga mata niya ay nagsimulang mamasa. Nagsimula ang lahat sa sakit at kahihiyan. Ngayon, sa harap niya, isang lalaking buong pagpapakumbaba na nagtatapat ng kanyang damdamin. Isang lalaking dating nagdulot sa kanya ng pagdurusa, ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng isang bagay na mas malalim kaysa sa trabaho o posisyon, pag-ibig. "Marco?" Ang pangalan niya ay lumabas sa mga labi ni Jovita, halos pabulong. "I know it's fast. I know we've been through a lot of misunderstandings." Pagpapatuloy ni Marco, humakbang palapit. "At naiintindihan ko kung hindi ka pa handa. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita, Jovita. Hindi dahil sa kung sino ka sa trabaho, kundi dahil sa kung sino ka bilang isang tao. You are the kindest, most resilient,
and most beautiful soul I've ever met. Nasa harap na siya ni Jovita. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at maingat na inalis ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha nito. At pagkatapos, sa pinakamahinahong paraan, kinuha niya ang luma at kupas na hair clip mula sa buhok ni Jovita. Maingat niyang inayos ang buhok nito at dahan-dahang isinuot muli ang hair clip sa dati nitong pwesto. Isang simpleng galaw, ngunit sa sandaling iyon ang pinakamalalim na pagpapahayag ng pagmamahal na naranasan ni Jovita, hindi isang magarbong regalo, kundi isang pagkilala sa kung sino siya, sa kung ano ang kanyang pinahahalagahan. Naramdaman ni Jovita ang init ng kamay ni Marco sa kanyang mukha. Tumingala siya sa mga mata nito, walang halong pagdududa, walang halong pag-aalinlangan. Ngayon, ang tanging nakikita niya ay pagmamahal. At sa wakas, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, hindi na napipilitan. Mahal din kita, Marco. Mahina niyang sagot. At ang mga luhang kanina pa, nagbabadyang bumagsak ay tuluyan ng pumatak. Luha ng kaligayahan. Ngunit ang kwento nila ay hindi pa tapos. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila perpekto. Ilang buwan ang lumipas. Ang Serrano Mountain Retreat ay halos tapos na. Ang lahat ay abala sa huling mga paghahanda para sa grand opening. Masaya si Jovita, masaya si Marco. Ang lahat ng pangarap nila ay unti-unting nagiging totoo. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang opisina, may isang envelope na nakapatong sa kanyang mesa. Hindi ito galing sa Serrano Corporation, hindi rin ito galing sa kanyang pamilya. Isang sulat mula sa isang lugar na malayo. Nang makita niya ang pangalan ng nagpadala, biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ramil. Nanginginig ang mga kamay ni Jovita habang binubuksan ng sobre. Hindi niya maintindihan kung bakit pa naglakas loob si Ramil na sumulat. Galit? Banta? Hindi niya alam. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel sa loob. Ang sulat ay sulat kamay. Hindi ito mahaba. Jovita, hindi ako nagsusulat para humingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatan dyan. At alam kong hinding-hindi ko mabubura ang sakit na naidulot ko sa'yo. Nandito ako ngayon sa isang lugar na malayo. Nagsisimula ulit. Walang trabaho, walang pera, walang respeto. Nawala ang lahat sa akin. At sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ko na ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang mawalan ng yaman, kundi ang mawalan ng dangal. Ang dangal na sinubukan kong wasakin sa'yo, pero mas matatag ka pala kaysa sa inaakala ko. Ang inggit at galit ang bumulag sa akin, Jovita. Ang akala ko, kapag siniraan kita, mas magiging mataas ako. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Alam mo na ang lahat. Kaya lang ako nagsusulat para sabihin sa'yo na, sana, maging masaya ka. Sana, hindi mo ako kinamumuhian habang buhay kasi ako. Araw-araw, sinisikap kong patawarin ang sarili ko. Ramil. Natapos ni Jovita ang pagbabasa. Hindi ito ang sulat ng paghingi ng tawad na inaasahan ng karamihan. Wala itong pagmamakaawa. Wala itong banta. Tanging isang salaysay lamang ng isang taong bumabagsak na nakikita ang sarili niyang pagbagsak. Hindi niya naramdaman ang galit. Hindi rin niya naramdaman ang saya ng paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang kalungkutan. At sa isang banda, isang pakawala. Ang sulat na yon ay hindi nagpapabago sa kanyang nakaraan. Hindi nito binubura ang sakit. Ngunit ito ay nagsisilbing huling kabanata sa isang bahagi ng kanyang buhay na kailangan ng isara. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat at inilagay sa isang lumang kahon sa kanyang drawer, kasama ang kanyang lumang hair clip, ang litrato ng kanyang pamilya, at iba pang mga alaala. Isinara niya ang drawer. Hindi na siya muling lumingon. Lumabas siya ng opisina at lumakad patungo sa outdoor lounge ng Serrano Mountain Retreat. Ang hangin ay sariwa at ang tanawin ng bundok
ay nakakapagpakalma. Nakita niya si Marco. Kausap ang kanilang mga bagong empleyado. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay totoo. Ang kanilang mga kilos ay puno ng pasasalamat at paggalang. Isang direktang resulta ng misyon ni Jovita na magbigay ng pangalawang pagkakataon. Nang makita siya ni Marco, lumapit ito at inakbayan siya. "Everything okay?" Tanong niya. Nakita ang bahid ng pag-iisip sa kanyang mukha. Ngumiti si Jovita. "Ayos na ayos, Marco." Ang Serrano Mountain Retreat ay magbubukas na bukas. Ang lahat ay perpekto. Saksi ang sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok sa Baguio. Magkasama silang tumayo, nagmasid sa kanilang pinaghirapan. Si Jovita, hindi na isang biktima, kundi isang general manager, isang leader, at isang babaeng minamahal. Si Marco, hindi na isang tagamasid, kundi isang partner, isang tagapagtanggol, at isang lalaking nakatagpo ng tunay na pag-ibig. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Jovita. Ang paghawak ay matatag, puno ng pangako. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit sa pinakamadilim na hamog ng kasinungalingan, ang liwanag ng kabaitan at integridad ay palaging mananaig. At minsan, ang pinakamagagandang simula ay nagmumula sa pinakamasasakit na dulo. 1 taon ang lumipas. Ang Serrano Mountain Retreat ay hindi lamang naging isang matagumpay na negosyo. Ito ay naging isang simbolo, isang patunay na ang isang lugar ay hindi lang dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa ganda ng pusong nagpapatakbo nito. Araw-araw, dinarayo ito ng mga turista. Hindi lang dahil sa kakaibang eco-friendly design nito, sa gitna ng mga puno ng pino, kundi dahil sa mainit at tunay na serbisyo ng mga empleyado nito. Ang mga ngiti ng staff, mga dating itinuring na marginalized, ay totoo, puno ng pasasalamat at pagmamalaki. Si Jovita Reyes, mula sa pagiging isang biktima ng kasinungalingan, ay naging isang general manager na hinahangaan. Ang kanyang opisina ay puno ng mga awards at recognitions, ngunit ang pinakamalaki niyang premyo ay ang kakayahang baguhin ang buhay ng kanyang mga empleyado, gaya ng pagbabago sa kanyang buhay.